Sa likod ng bawat pag-ikot ng gulong, may bagong tanawin, bagong kwento, at bagong karanasan. Para sa episode natin ngayon ay nagbiyahe ako papuntang Lobo, Batangas, isang lugar na hindi lang kilala sa kanyang mga dalampasigan, kundi pati na rin sa kanyang tahimik nitong kagandahan. Sa pamamagitan ng motor, lalakbayin natin ang makukurbang kalsada, aakyat ng mga burol, at susuungin ang tanawing bibihirang madaanan ng karamihan. Welcome to Lobo, Batangas, isang lugar na tahimik sa mapa pero maingay sa tanawin, sa trail at sa kwento. Sa dulo ng Batangas ay may isang paraisong hindi napapansin pero siguradong hindi mo makakalimutan. Dagat na tila niyayakap ng langit, bundok na parang bantayog ng katahimikan at kalsadang hinubog ng kasaysayan. Ako nga pala si Clyde at sa episode natin ngayon ay dadalhin ko kayo sa isang adventure ride gamit ang aking motor dito sa Lobo, Batangas. Magandang araw sa inyo. Welcome na naman sa panibagong episode dito sa ating YouTube channel. At andito tayo ngayon sa Lobo, Batangas. Itong nasa likuran natin ay ang Malabrigo Lighthouse, isang popular na destinasyon dito sa Lobo, Batangas. At ito yung pinaka point of origin natin para sa vlog natin ngayon. So bumiyahe tayo kanina mula Maynila papunta dito sa Lobo, Batangas. At ito yung pinakauna nating stop. Ito ang parola ng Malabrigo, Bantay ng Karagatan. Sa dulo ng bayan ng Lobo, Batangas, may isang tahimik na bantay na higit isang siglo nang gumagabay sa mga mandaragat. Ang parola ng Malabrigo o ang Faro de Punta Malabrigo. Uunahan ko na kayo. Sa episode natin ito, wala kayong makikitang camping video. Kasi sa episode na ito ay mag-adventure lang tayo. Isang buong araw na adventure dito sa Lobo, Batangas. At ito nga yung pinakauna nating spot. Itong Malabrigo Lighthouse dito sa Lobo, Batangas. Mag-iikot lang tayo dito sa Lobo, Batangas at bibigyan ko kayo ng idea kung saan magandang mamasyal dito. Itinayo noong 1891 at unang pinailawan noong 1896. Ang parola ay disenyo ng mga Spanish engineer at may arkitekturang Victorian na may bilog na tore at dalawang balkonahe. Napaka-iconic ng lighthouse na to at talagang pinupuntahan siya ng mga turista dito sa Lobo, Batangas. Mula sa tuktok ng parola ay matatanaw ang Verde Island Passage at ang isla ng Mindoro. Isa ito sa pinakamatandang gumaganang parola sa Pilipinas at itinuturing na isa sa pinakamagandang na preserbang parola sa bansa. Parola ng Malabrigo. Ito yung marker dito sa Malabrigo Lighthouse. Ikot lang tayo banda dito. Wala namang bayad sa spot na to o itong tourist spot na to. Pwede mo siyang maging side trip kapag mamasyal kayo dito sa Lobo, Batangas. Yan, ikutin lang natin. At banda roon, tanaw na yung dagat sa likuran nitong lighthouse. So ito, yung Malabrigo Lighthouse. Malabrigo Point, major lighthouse. Ang kanyang latitude at longitude ay nakalagay dito. Tapos, hindi ko sure kung kailan siya naging last na operational. Noong 2006 ay dineklara ito bilang National Historic Landmark ng National Historic Commission of the Philippines.
Sa kasalukuyan, pinangasiwaan ito ng Philippine Coast Guard at ng lokal na pamahalaan ng Lubok. Diniklara siya na maging historical marker noong taong 2006. Napakaluma na ng lugar, no? Matanaw nyo sa struktura ng lighthouse na napakaluma niya na. Pero yung mga materialis na ginamit dun sa original na building ay alam kong yun pa rin yung mga nakakabit. Kagaya nito, nanatili pa rin yung mga original na mga materialis na ginamit dito sa lighthouse. Ayan. Yung bricks na ginamit ay yun pa rin. Marahil yung mga pintura ay bago na, pero yung mga ibang materyales kagaya ng mga pinto, mga walls at yung iba pang mga kahoy ay original pa mula nung tinayo itong lighthouse na to. Oh, astig oh. May parang balon. Nag-e-echo yung boses natin. Subukan natin. Malabrigo Lighthouse. Nag-e-echo yung boses natin. Hindi ko alam kung ano to o para saan to. May tubig sa ilalim. Oh. Siguro itong mga chamber na to ay mga dating mga opisina. At itong pinaka main building, itong nandito sa ating kaliwa. Tapos nasa pinakagitna niya yung pinaka lighthouse. Hindi naman siya ganun kataasan, pero malaki yung ano niya, diameter niya. At yung materyales mula dito sa baba hanggang dun sa pataas ay puro bricks yung ginamit. Stig. Maganda sana kung makapasok natin yung loob, no? Kaso nakakandado yung pinaka main na entrance niya. So banda dito sa likuran, andito na yung dagat ng nakaharap sa Batangas. Bukod sa kasaysayan ay dinarayo din ito ng mga turista dahil sa ganda ng tanawin at katahimikan ng lugar. Sa bawat liwanag na ibinibigay ng parolang ito, kasabay ang pag-alala ng mayayamang kasaysayan at kultura ng ating bansa. Ito ang parola ng Malabrigo, tahimik ngunit matatag na saksi ng ating kasaysayan. Paalis na kami dito sa Malabrigo Lighthouse at ang next na destination natin ay ang Malagundi Viewpoint. Pero bago tayo makarating doon, testingin muna natin yung ating mga motor sa rough road na kalsada. Dito na tayo ngayon sa rough road na part ng kalsada papuntang Malagundi Viewpoint. At kasama natin ngayon si Moto Calvo at si Chili, nasa likod natin. Yan. First time natin makakasama si Enchong, si Chili. Ano bro, okay lang ba? Okay lang. Yan, nabudol na natin dati si Jay, si Calvo. Kung nagnakar tayo. Ngayon si Chili naman bubudulin natin. Pero mukhang hindi mabubudol, no? Naka-ADB eh. Hindi, masasubukan. Matitesting natin yan dito. Tara, tara, tara. Uy, uy. Kabayo mo eh! Oh, wala na kasi ball race to press. Tinanggal ko na. Tumatawag yung camera ko, bro. Yun, no? Ay, grabe, no? Grabe, no? Pero matiga to. Gato, wala akong mas.
Isa to sa pinaka-challenging na coastline na kalsada na nadaanan ko. Pero isa din to sa pinakamagandang coastline. Ang baybayin ng Malagundi ay kilala sa kakaibang anyo ng mga rock formations na tila likhang sining ng kalikasan. Ang mga batong ito ay hugis na hinubog ng alon at panahon na nagbibigay ng natatanging karakter sa lugar. Napakaganda kasi ng mga rock formations dito. Yun yung pinupuntahan talaga ng mga turista dito sa Tabo, Batangas, dito sa Malagundi Viewpoint. Pakabanayad ng dagat. Kalmadong kalmado. Ayan, shout out sir. Sir. Kumusta ang huli? Napandawi. Galing. Pupunta pala sila doon. Hindi lang pala basta dito lang sa malapit. Kapag pupunta ka dito sa Malagundi Viewpoint at ganitong oras yung arrival mo, ay didiskarte ka talaga ng lilim na pwesto dito. Kasi wala ka talagang masisilungan dito kasi open area siya. Walang mga cottages. Although mayroong mga bato na pwede mong masilungan, panandalian, pero yung mapipwestuhan mo talaga para tumambay ng matagal ay negative dito. Maganda lang dito mag-stop over, mag-picture at tumambay saglit. Sa kabila ng kagandahan nito, ang Malagundi Point ay hindi nire-rekomenda sa paglangoy dahil sa hindi tiyak na lalim ng dagat at mga batong maaaring magdulot ng panganib. Ngunit para sa mga nagnanais ng katahimikan at pagmumuni-muni, ito ay perpektong destinasyon. Pero dahil libre yung lugar at ganito yung view niya, dinadayo talaga tong Malagundi Point. Kahit medyo napakahirap talaga ng papunta dito, lalo na sa ordinaryong motor o sasakyan, ay marami pa rin pumupunta dito gawa ng napakaganda talaga ng view. Mas magandang itaon na pagpunta dito ay weekdays para kakaunti lang ang tao. So another spot dito sa Lubao, Batangas na napuntahan natin na walang bayad, libre. Pwede nyong i-side trip, pwede nyong tambayan, at pwede kayong kumuha ng mga gandang larawan dito sa Malagundi Viewpoint, dito sa Lubao, Batangas. Walang entrance fee, walang komersyal na establishmento. Tanging ang mga tunog ng alon at ihip ng hangin ang iyong maririnig. Isang paalala na minsan, ang tunay na kagandahan ay nasa mga simpleng lugar na hindi pa naaabot ng karamihan. Gaya nga ng sabi ko lagi sa mga adventures ko, hindi naman kailangan maging expensive lahat ng ating mga paglalakbay o mga adventures natin. Kung kaya nating minimal lang yung magagastos, mas maganda. Pero kung hindi maiwasan, doon pa rin tayo sa pinakamura syempre. Kasi hindi naman porket naglabas ka ng malaking pera ay maganda na rin yung experience na makukuha mo. Meron din naman kasing masasaya at magandang experience na ang kapalit na hindi ganun kalaki ang may lalabas mong halaga. Parang ganito mga view itong mga napupuntahan natin. As much as possible, yun yung gusto kong i-share sa inyo. Kalsada na! Matapos ang mahabang biyahe ay narito tayo sa ating huling destinasyon, ang Villa Cristina sa Bigang Munti, Lubao, Batangas.
isang tahimik na paraiso na perpekto para sa pagpapahinga. Ano si Preno report to? Villa Cristina. Ito yan kayo po, Villa Cristina. Ay sila kuya, oh, sisipag oh. Hey! Hello! Oh, shout out! Hello! Hello! Ay sila gumagawa ng extension ba to, kuya? Extension ng ano, o bago? Bago lang. Ah, bago. Pero parte pa rin ng Villa Cristina. Ah. Ayun na, sir. Marami pang gagawin building. Sisipag. Galing na tayo dito. Hindi ko matandaan anong taon yun. Pero maganda dito. Mamaya pakita ko sa inyo. Yung, ano pangalan niyo sa page? Naku, wala akong sticker. Ako si Clyde. Clyde. Ako si Clyde. Tapos, ayun si Moto Calvo at si Chili. Kala ko, di mo na ako naalala. Naging guide natin sa papunta doon sa ano, rock formation. Ano ang pangalan ng rock formation na yan? Oo, yung banda dito. Yan ang magiting na lifeguard. Pa-shoutout nga po. Sige. Pa-shoutout nga po sa tropang Bagting. Ulit. Pa-shoutout po sa tropang Bagting. Pangalan mo siya? Ano pangalan mo? Dolly Verdader po. Ayun. Shoutout. Ay, mga chicks mo, baka... Wala. Ano ba yan? Mahina ah. Shoutout po kay Ivan Malawi. Ay. Ako na lang mag-shoutout. Agawan mo pa ako eh. Hindi na mapapos siya. Tara. Nakita, magkulabs kami. Boss, edit mo na lang. Grabe, nakakamiss tong Bigang Munti. Ang Villa Cristina ay isang simpleng resort na matatagpuan sa Barangay Biga, Lobo, Batangas. Kilala ito sa malinis na dagat, tahimik na kapaligiran at hindi mataong lugar. Perpekto para sa mga naghahanap ng katahimikan at kalikasan. Ito nga pala yung Bigang Munti kung tawagin. Actually, itong part na to at hanggang doon sa pinakadulo sa mga rock formation ay tinatawag nilang Bigang Munti. At doon sa part na yon, nanggaling na tayo doon at mayroong mga magagandang spot doon. Mamaya pupuntahan natin. Pero yung pinagstayan natin na resort ay yung Villa Cristina. Villa Cristina, yun yung pinakapangalan talaga ng resort. Pero may karugtong siyang pangalan na Bigang Munti. Yung Bigang Munti kasi yun yung parang pinakalugar dito sa Lobo, Batangas. Kung hindi ako nagkakamali, Barangay Biga, Sitio Bigang Munti. Kaya yun yung sinundan ng pangalan ng Villa Cristina. Dito sa Villa Cristina ay may mga cottages at rooms na maaari mong rentahan para sa day trip o overnight stay. Ang lugar ay pet friendly din kaya maaari mong isama ang iyong mga alagang hayop. Konting pahinga lang dahil nakita nyo naman yung biyahe natin kanina. Grabe, napalaban talaga sa adventure. At baka ito na yung pinakahuli nating maging spot kasi doon pa lang sa adventure natin kanina ay solve na kami. Pero syempre, i-enjoy natin yung place. Pakaganda, tingnan nyo naman yan. Magdadagat tayo ngayon. At purong adventure to. Pasensya na at wala kayong makikitang camping video muna ngayon. Siyempre, hindi makukumpleto ang Batangas experience kung hindi ko makakatikim ng lomi. Ayan o. Oh, ha? Lomi ng Batangas. Iba talaga ang lomi kapag doon mo siya kinain kung saan siya nag-originate. Kumpara sa
makakain mo siya sa Maynila, no? Isang side trip dito sa Villa Cristina kapag dito kayo pupunta, o kahit sa resort na malapit dito sa Bigamonte. Pero sa Villa Cristina talaga yung pinakamalapit yung spot na to. Kaya best na magstay kayo kapag gusto yung makapunta sa spot na to ay sa Villa Cristina. Ayun, oh. May buhangin pa dun, oh. Pwede tayo maglublob dun, pre. Ito yung nilalakaran natin. Nasa gilid na siya ng pinaka cliff nitong mga bato. Pero ito ay sementado na. So gawa na ng tao to para magkaroon ng pathway pababa doon at papunta doon sa kabilang side. Pwede ka pa naman umikot doon hanggang doon, pero same lang din naman na view ang makikita mo. Kaya okay na rin dito. Yung nakulong na isda dito. Ito pre, marami oh. Ayun oh, mga nakulong na isda. Diyan na sila lalakit, mamamatay pre. Yung kagandahan sa spot na to, pag tinignan mo siya, parang normal lang na parte ng dagat, pero ang parang resemblance niya ay swimming pool, no? Nakasarado kasi yung paligid niya. Tapos dito medyo malalim at maganda naman yung nasa ilalim ng dagat. Medyo mabato pa rin, pero given na yan dito sa mga dagat ng Batangas. Pero okay pa rin yan. Para sa side trip na ganito kaganda, eh reasonable na rin tong pagliliguan nyo. Tara na! Guys, pag magsasama yung tropa sa inyo, huwag tumimik. Ano pre? Sarap po magdagat pre? Aking puso, kung ako sa'yo ay pupunta na dito para mag-enjoy. Baka maka-copyright ka pre. Original ba yan? Original lyrics by Calvo. What's up mga bilat? What's up mga kadukit? Ay, mukhang nag-enjoy naman yung mga kasama ko. Hindi. Hindi ba? Hindi ba pre? Ako mukhang hindi na talaga sasama pre. Si Yanchong, hindi daw nag-enjoy. Isa lang yan. Oo nga eh. Apre, nice ride with you. Pre, bukas balik tayo dito. Nagpaway lang. Marami sila. May pusa na ko. Pabalik na tayo dun sa Villa Cristina. At magbabanlaw muna kami bago kami bumiyahe pabalik ng Maynila. Sulit yung naging adventure natin. Sana ay nag-enjoy kayo. At kahit na bago ito sa inyong panlasa at bago sa inyong paningin, ay sana ay nabigyan ko kayo ng magandang experience sa panonood ng episode natin na ito dito sa Batangas. Sulit yung ating biyahe. At sana ay masundan pa yung mga ganitong video kung inyong tatangkiligin at inyong magugustuhan. Huwag kayong mag-alala, magkakaroon pa rin tayo ng mga camping videos, pero sa ngayon sasamantalin natin na laging maganda yung panahon at puntahan natin yung mga ganitong klaseng lugar. Habang lumulubog ang araw, ramdam ang kapayapaan at ganda ng kalikasan. Isang perpektong pagtatapos sa ating moto adventure. Ito ang Villa Cristina, isang tahimik na pahingahan sa Bigamonte, Lobo, Batangas.
Hanggang sa muli nating mga adventures, magkita-kita tayo.